Hello class, magandang hapon po sa lahat. Ito po yung ating next lesson sa General Mathematics. So, ang title ng lesson natin is Finding the Domain in Range of Rational Function. So, yun, magsusolve tayo ng domain in range ng rational function. So, ano ba ibig sabihin ng domain in range of rational function? So, may kinalaman po to dun sa aking tinuro about sa paggagawa ng graph ng rational function. Ayan. So, ito nga po, no? So, ang ibig sabihin ng domain class, kung let's say meron tayong rational function na ganito, no? Ang domain po ay value lahat siya ng x, no? Kung, di ba, kung gagawa tayo ng graph, ginagawa natin ng table of values yung function na yon. So, paggawa natin ng table of values, yan, meron tayong mga values dyan sa taas. Yung tawag natin dyan ay mga x values. So, ang domain pala ay mga value ng x. Yun ang ibig sabihin, no? So, domain. Lahat yan sila ay domain. Maliban lang po dun sa gitna, sa nag-iisang numero na nasa gitna, hindi yan siya kasali sa domain, no? Itong negative nasa gitna, hindi yan kasali sa domain. So, ibig sabihin, kung tayo class ay magsusolve ng domain, ang sinusolve lang natin yung nasa gitna na hindi kasali, no? Kasi ang daming domain, no? Pag sinabing domain kingdom, kaharian siya ng x. So, sobrang dami ng laman nun, no? Mula infinite na negative hanggang positive infinite. So, hindi na nga mabilang sa sobrang dami, no? So, why not? Nung isa na lang na hindi kasali, yun ang hanapin natin. Yung nag-iisa sa gitna na hindi kasali, yun ang hinahanap natin para ma-determine natin yung domain, no, ng ating rational function. So, again po, ang domain po ay value ng x. No, yan. Pagka range naman po, ang ibig sabihin ng range ay value ng y. Ito yun, no? Value ng f of x o value ng y. So, yung madami din yung sa range, no? Value ng y din yan siya, no? So, up to infinite din yan siya. From negative infinite up to positive infinite. Sobrang dami, hindi kayang bilangin. So, ang range, ang susi ng range natin ay yung undefined, yung nasa gitna din, no? Hindi kasali kasi yung undefined na yan, no? So, yung undefined value, ito siya ng y, no? Value ito siya ng y. Ang undefined na yan class ay may katumbas din pala yan siya na number, no? Yung ayan ang isusolve natin. Yung number na katumbas ng undefined, yun yung magiging susi para masagutan natin yung range mamaya, no? Ayan. So, paano ba tayo magsusolve ng domain in range ng rational function? To start, ito yun. So, let's say meron tayong ganito, rational function f of x over x plus 2. So, ito yung rational function natin. So, solve natin yung domain in range nito. Pag sinabing domain class, itong value ng x, no? Yan. Pag sinabing range naman, yung value ng y. Yan. Yan. Ang value ng y na yan. So, mag-start muna tayo sa pagsusolve ng domain. So, ang susi natin, paano tayo makapag-solve ng domain, ayan, ay itong denominator. Kasi nga, ang domain ay yung nasa taas, di ba? Yung nasa gitna lang yung ating hahanapin. Ito, yung nasa gitna. Yung yan ang hinahanap natin para makapag-solve tayo ng domain. So, itong x plus 2 na denominator equal mo lang sa 0, ito siya, maging ganito. Then, solving for x, so ang x natin is magiging negative 2. So, yung negative 2, yun na yung nasa gitna. Ayun, yun. So, yun ang hindi kasali sa domain, no? So, kung sasagutan mo yung domain nitong rational function, ang domain ay ganito sinusulat class. So, domain is semicolon, yan ito, is a set. Ganito, yung bracket na yan, tawag yan ay set. Pag sinabing set, yung grupo, ano, yung kaharian, o yung grupo siya ng mga numbers ng x, no? Domain is a set of x, no? Kaya sabi ko nga, yung value ng x ay mga domain, no? So, yan. Such that, domain is a value of x, ito po ay element. So, pag binasa mo to, domain is a set of x such that it is an element, no, element siya. Itong mga numero ng element tawag yan. Element ng real numbers. So, itong mga numero na to is also known as real numbers kasi mga counting numbers yung mga yan. So, real numbers such that, ito yung parang barcode na to, such that yung x mo is not equal to negative 2. So, yan ang sagot. So, ang domain pala nito is ganito ang pagkakasulat. Domain is ganito, is lagyan mo po ng ng bracket, no? So, bracket, open bracket, x kasi nga x ang domain. Element, pag sinabing element yung mga numbers na yan, tapos ang R, ibig sabihin ng R, real numbers, itong mga number na to, real number. Ito, yung parang bakod such that, ibig sabihin ng such that, basta, ang x mo ay not equal to negative, basta ang x mo ay wag lang negative 2. Yan. Tapos lagyan mo ulit ng closing bracket. So, ito na yung domain ng ganitong rational function. How about the range? Yung range naman po, yung y value sa baba, no? Na ang susi naman ng ating range, yung nasa gitna din, yung undefined. Yung undefined na yan, class, yan ang hinahanap natin. Yan ang kasi yung magiging
susi ng sagot natin para sa range. Ang range natin kasi sobrang dami ng value, no? Na from negative infinite up to positive infinite, sobrang dami niyan, hindi mo kayang bilangin. So, why not? Yung nag-iisa na lang na hindi kasali, which is yung undefined. Yung undefined class ay may katumbas ng number, kinukompute siya. No? So, galing dito sa rational function na to, magkukompute tayo ng value na katumbas nitong undefined. So, paano ba natin i-compute yung undefined na yan? Yan kasi yung magiging sagot natin sa range class ng undefined. No? Ayan. So, ito yung function natin, rational function. Kukumpute natin yung range nito. So, ito yun. Ito yun. Ito yung rational function. So, bali class, sa pagkukumpute ng range, no, isusolve mo dito yung x, no, ng rational function na to. So, ayan. Unang gagawin natin dito, yung f of x, gawin mong y. No? Itong f of x, gagawin mong y. So, ayan. Gawin mong y, tapos yung sa kabilang side, sulat mo lang. Yan, ito siya. Walang binago dito. Itong itong f of x ginawa mong y. Then, kapag naging ganyan na, no? So, i-cross multiply y times x plus 2. So, pag cross multiply yan, y times x magiging yx times y plus 2 magiging positive 2y. So, maakyat na yung kasi nga cross multiply mo, aakyat siya, so magiging ganito. Tapos yung x pala, hindi mo naman ginala yung x, so magiging x lang. No? Then, we are solving for x class. So, ibig sabihin, pag magsosolve tayo ng x, ginugrupo natin yung x. So, ang x na makikita dito, ililipat mo dun sa kabila para magsama sila ng yx. Yx, maging ganito. Tapos yung 2y, inilipat mo dito para wala nang y doon. Puro lahat x nandito sa side. Tapos dito yung y sa side na to. So, pagka transpose mo yung x, no, pinagsama mo sila ng yx, maging ganito. From positive x, pag transpose, magiging negative x siya. So, yx minus x. Tapos yung 2y na nandito, nilipat mo sa kabila, naging negative 2y. So, yan na siya. Then, ang objective natin dito is magsosolve tayo ng x. Kaya dapat lalabas sa dulo, isang x na lang matitira. No? So, yan. Ito, paano natin gagawin isang x na lang tong yx minus x? Ipa-factor natin class para lalabas isang x na lang. No? So, pag pinactor natin to, ang factor nito ay x multiplied by y minus 1. So, ayan na, naging isang x na lang. Then, solving for x. Dapat, pag magsosolve tayo ng x, mawawala tong y minus 1. Ika-cancel natin sa mag-multiply tayo class ng reciprocal ng y minus 1, which is 1 over y minus 1. So, magiging ganito siya. So, ito na yung x mo class. Naging ganito yung x. No? So, kung ganito na yung x mo, nasolve mo na yung x, titingin ka ulit sa denominator class. So, ang denominator mo ay merong y. Sigurado yan. So, y minus 1 na denominator, equal mo lang sa 0, then solve for y. So, ang y mo is positive 1. Ang positive 1 na y class, yan na yung katumbas ng undefined. No? Ito na yun. Yung undefined mo ay positive 1 pala yan. No? Positive 1. Galing yun doon sa computation mo. Ayan o. Galing dito sa computation mo. So, ang y mo is positive 1. So, sa sagot ng range, no, sabi ko nga, ang range po kasi ay yung mga value ng y na nandito. Ayan. So, may hindi lang kasali, yung undefined. So, ang undefined, nasolve mo na. So, ang value ng undefined is positive 1. So, pag magsusulat ka ng range, so ang range, ganito sinusulat. Range, tapos colon, is a set, ito parang bracket, open bracket, set of y value. Sabi ko nga, ang range kasi ay y value, is an element of real numbers. No? Yung mga element po ay itong mga to, element. Real numbers din yung mga yan. No? Such that yung y mo is not positive 1. Basta, wag lang positive 1. No? So, kasi nga, yung mga nasa gitna, hindi kasali. No? Hindi yan sinasali. So, ibig sabihin, para makapag-solve tayo ng domain and range, ang hinahanap natin for the domain, yung nasa gitna, at pag susolve tayo ng range, hinahanap din natin yung nasa gitna din. No? Bali yun ang mga hinahanap natin para masagutan natin yung domain and range. So, yan class ha. So, yan po ang ginagawa natin para makapag-solve tayo ng domain and range. Another example po class, no? Another bagong example po ito. No? So, given, ito po yung ating rational function, f of x equals to x minus 2 over x plus 2. Solve for the domain and range ng rational function na to. Ulit class, ang domain po ay yung value ng x, no? Na nitong function na to. So, yan. Kung gagawan mo to siya ng table of values, yung mga values ng x yan ay ganito. Tapos, yung domain niyan class ay yung nasa gitna na hindi kasali, yun ang kinukompute mo. Yung hindi kasali, yung negative 2. Paano ba kinukompute yung negative 2? So, ang denominator na x plus 2, ito yon, equal mo lang sa 0, then solve for x, negative 2 yung x mo. So, yan, negative 2 ay nasa gitna. So, kung susulat mo yung sagot ng domain class, ganito pagsulat. So, domain is a set of x, ito yon, set of x, is element of real numbers. Lagyan nyo yung ganito, element of real number, ito yung mga real numbers. No?
such that yung x mo is not equal to negative 2. No? So, ayan. Pagka in-interpret ko, so ang domain daw po is any x value, wag lang negative 2. Hindi kasali sa domain yung negative 2. Then, next na tayo, sa range naman tayo. Ang range po, class, is yung nasa y values, yung nasa baba. Tapos, yung hinahanap ulit natin dito, yung gitna, yung undefined na hindi kasali. So, paano ba mag-compute ng undefined? So, mag-compute natin yung undefined by, ito yon, solving for x nitong rational function ito. So, f of x equals to x minus 2 over x plus 2. So, gawin mo lang y itong f of x. Again, ginawa mo ng y. Ito siya. Ito, hindi mo ginalaw na yan. Tapos, cross multiply. Pag cross multiply mo, magiging yx plus 2y equal to x minus 2. Magiging ito siya. Tapos, solving for x class. Solve natin yung x nito. Para masolve natin yung x, ginugrupo natin yung x, pinagsasama-sama lahat ng x. So, yan. So, kukumbine mo lahat ng x by transposing. Lahat ng x, transpose mo dun sa bandang kaliwa. Tapos yung y, lipat mo dun sa bandang kanan. Ayan. So, magiging yx minus x, nagsama lahat ng x. Tapos yung 2y na yan, lipat mo dun. Tapos ito, class, ang objective natin dito, yung x natin, magiging isa na lang. Kaya magpa-factor tayo para lalabas isang x na lang. No? So, x magiging equal to times y minus 1 equal to negative 2 minus 2. Ayan. So, solving for x, dapat makancel mo itong y minus 1 para x na lang matitira dyan. Magiging ganito siya, class, no? Solving for x. So, yan. Ito na yung x mong class. Again, may denominator to siya na may y, no? So, yung y na denominator, y minus 1, equal mo lang sa 0. Then, solving for y, by transposing, yung y mo is positive 1. So, ito yung positive na yung class. Ito yung nasa gitna. Ayan, no? Yan na yung undefined mo, positive 1. So, yung undefined na yan, yan ang hindi kasali sa range. So, yan. Pag sinulat mo yung final answer for range, ito. Range is semicolon, is bracket to, bracket, open bracket, such as a y value. Ang range kasi yung y value, element ng real number such that yung y mo is not equal to positive 1. Kasi nga ang positive 1 ay nasa gitna, class. Ito. Yan. So, hindi yan kasali. So, yan ang ating range. Ang range mo is y value, element ng real number such that is y, is not equal to positive 1. So, ganyan po ang pagsusolve ng ating domain in range, class. And, ito po ang ating pong seat work. Inyo po palang seat work number 8, quarter 1. I do hope naintindihan nyo yung tinuturo ko. No? Balikan nyo lang po yung video na to kung hindi nyo maintindihan. Then, may YouTube din po. Pwede kayo manood ng YouTube. Ito po yung ating inyo po palang seat work number 8, find the domain and range ng rational function na ganito. F of x equals to 2 over x plus 1. So, yan na. Gawa nyo po siya ng domain and range. Hindi nyo po na kailangan gawa ng table. No need to do yung table. Isosolve nyo lang. Rekta na yun. So, that's all, class. Thank you po sa inyo pong panunod.